Ang peach ice cream recipe na ito mula 1,911 ay espesyalidad ni Mary Malon, kilala bilang Typhoid Mary. Noong ika-11 at unang bahagi ng ika-20 siglo, pinipigilan ang pagkalat ng typhoid sa pamamagitan ng paghahanap at pagkwarantin ng nagpapalaganap ng sakit. Nang dumating ang sakit sa New York City sa bagong siglo, hirap silang tukuyin ang pinagmulan dahil kay Mary Malon ang unang kilalang asymptomatic carrier. Si Mary ay kusinera ng mayayamang pamilya sa New York at saan siya magpunta, sumusunod ang typhoid. Dahil walang sintomas, hindi siya napagbintangan. Kahit karamihan ng luto niya ay sapat para mapatay ang bakterya, ang pinakasikat niyang putahe ay hilaw, sorbetes na may hiniwang sariwang peach na pinatigas sa loob nito. Ang resiping ito na tinatawag na Philadelphia style na sorbetes ay hindi nangangailangan ng pagluluto at ito ang klase ng putahe na inihahain ni Mary tuwing tag-init. May peach puree at konting sherry sa base ng sorbetes, tapos hinihiwa ang sariwang peach at pinatitigas sa loob nito. Noon, madalas ang typhoid, pero hindi karaniwan sa mayayaman. Nang magkasakit ang 6 na mayayamang pamilya, nagpanik ang lahat. Nadiskubre ni Dr. George Soper, isang sanitary engineer, na ang mga pamilyang iyon ay kumuha ng iisang kusinera bago nagsimula ang mga outbreak. At iyon si Mary Malon. Dahil walang kilalang taong walang sintomas na nagdadala ng sakit noon, hindi siya naniwala na siya ang naging sanhi. Agad siyang tinawag ng mga pahayagan na Typhoid Mary, dahilan ng halos pagtaboy sa kanya ng lipunan. Pinalitan niya ang pangalan at naghanap ng trabaho sa ibang lugar pero sumunod pa rin ang typhoid at na-confine sa ospital sa North Brother Island sa East River. Doon niya ginugol ang huling 23 taon ng buhay niya at hindi kailanman inamin na siya ang naging sanhi ng pagkalat ng sakit. Malungkot ang kwento ni Typhoid Mary na tinalakay ko sa mas mahabang YouTube video pero hindi malungkot ang ice cream na ito. Oo, medyo mukhang malungkot pero dahil sa totoo lang, masyadong mainit sa kusina ko para gumawa ng ice cream. Masarap pa rin naman ito. Hugasan muna ng mabuti ang kamay bago gawin ang recipe na ilalagay ko sa tastinghistory.com.